Dumating ako sa bahay ng anak ko nang walang abiso noong bisperas ng Pasko. Nakita ko ang apo kong si Junjun na nanginginig sa kalsada, sa sobrang ginaw, nakasuot lang ng sando at shorts. Sa loob ng bahay, buong pamilya ay kumakain sa hapagkainan. Sinipa ko ang pinto at 3 salita lang ang nasabi ko. Namutla ang kanilang mga mukha. Bago ako magpatuloy, paki-subscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na sa inyo ngayon. Lolo, huwag po kayong pumasok, lalong lalala ang sitwasyon. Nanginginig ng husto ang mga kamay ng apo kong si Junjun kaya halos hindi siya makapagsalita. Kulay ubi na ang kanyang mga labi sa sobrang ginaw, nakatayo roon na nakasuot ng shorts at sando na para bang tanghali ng tag-init sa Boracay. Gaano ka nakatagal dyan sa labas, anak? Tanong ko habang hinuhubad ang jacket ko at isinasakay sa kanyang balikat. Ang bata ay lamig na lamig. Mula pa po noong 9:30, nauutal niyang sabi. At nakita kong nagkakayagyagan ang kanyang mga ngipin. Sabi po ni Dr. Elena, hindi po ako pwedeng pumasok hanggat hindi niya sinasabi. 7:00 na ng gabi, 2 oras. 2 oras na nakatayo ang 18 anyos kong apo. Sa labas habang sa loob ay naririnig niya ang tawanan, musikang pamasko, at ang amoy ng mainit na tsokolate na lumalabas sa ilalim ng pinto. Napakasama naman. Nagmaneho ako ng halos 100 km mula sa San Fernando, dala ang kotse na puno ng bibingka na ako mismo ang nagluto, puto bumbong na sobrang sarap, at mga regalo para sa lahat. Gusto ko silang sorpresahin sa Pasko, pero ako ang nasorpresa. Nasaan ang tatay mo? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ang anak kong si Mang Tonyo, ang manager ng construction company na kumikita ng malaki, 180,000 kada buwan, ay nandoon sa loob, mainit at kumakain. Ibinaba ni Junjun ang kanyang tingin. Siya po ay nasa loob kasama si Dr. Elena at ang mga bata. Siyempre pa, ang anak ko na minsan ay nangako na laging poprotektahan ang kanyang anak, ngayon ay hinahayaan ng kanyang asawa na tratuhin siya ng mas masahol pa sa asong kalye. At ano naman ang nagawa mong napakasama para iwan kanilang nagyayelo rito? Sumingkit ang bata na para bang inaasahan niyang papagalitan ko rin siya. Nakalimutan ko pong patayin ang oven. Nasunog po yung lechon, bulong niya. Sabi po ni Dr. Elena, sinira ko raw ang Pasko. Nakarapat-dapat akong mag-isip sa nagawa ko. Napatitig ako sa kanya. Ang apo ko, ang parehong bata na 6 na buwan na ang nakalipas, nang makita ko siya noong Hulyo, ay payat at malungkot, pero sinumpa niya sa akin na maayos ang lahat. Stress lang po sa kolehiyo, lolo, sabi niya sa akin. At ako bilang isang hangal ay naniwala sa kanya. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko, kung bakit laging sinasabi niyang abala siya, kapag tinatanong ko kung gusto niyang pumunta sa San Fernando tuwing Sabado at Linggo. Iba ang pagdidisiplina sa bata, sabi ko habang naramdaman kong uminit ang aking dugo. Iba naman ang hayaan siyang mamatay sa ginaw sa bisperas ng Pasko. Tumingin ako sa bahay, ang bahay ko, kahit hindi nila alam. Mga kulay na ilaw sa bawat bintana, isang belen sa hardin, ang pangunahing pinto na may magandang wreath, lahat ay perpekto sa labas at sa loob. Ipinagdiriwang ng anak ko habang ang kanyang sariling anak ay nagyayelo sa 1,5 metro mula sa pinto. Lolo, totoo po, mas mabuti na pong umalis kayo. Hinila ako ni Junjun sa manggas. Kung papasok po kayo, magkakaproblema. Si Dr. Elena po ay naging ano anak? Hindi niya ako sinagot, hindi na kailangan. Sa loob ng 35 taon, nagtatrabaho ako sa kahoy sa aking tindahan. Natutunan ko na may mga matatag na kahoy at may mga madaling masira. Ang matatag, kahit anong ukitin mo, kiskisin o putulin, ay nananatili ang kanilang esensya. Ang madaling masira ay madaling maging pira-piraso sa unang pressure. Ang anak kong si Mang Tonyo ay lumabas na madaling masira, ngunit si Junjun ay molave at sinisira nila siya. Halika, pumasok ka sa loob kasama ko, sabi ko. Lolo, huwag po. Sabi niya. Naglakad ako patungo sa pinto. Sumunod sa akin si Junjun, hinihila ang kanyang mga paang walang sapin sa nagyayelong semento. Lalong uminit ang ulo ko.
Walang sapin sa Disyembre, sa lamig na ito, na hindi pa nakikita sa Manila sa loob ng 20 taon, inilagay ko ang kamay ko sa hawakan. Hindi ito nakakandado. Siyempre hindi. Para saan pa? Kung ang parusa ay para makita ni Junjun ang selebrasyon mula sa labas. Para maamoy niya ang pagkain, marinig ang tawanan? Anong klasing baluktot na parusa iyon? Huminga ako ng malalim. Sa inaw-PR taon ng aking buhay, natuto akong kontrolin ang sarili ko, mag-isip bago kumilos, magtimbang ng mga salita. Ngunit, sa sandaling iyon, ang tanging gusto kong timbangin ay kung gaano katagal bago lumipad ang aking manugang kung sinipa ko siya palabas. Tinulak ko ang pinto gamit ang aking paa, bumukas ito ng maluwag at nandoon ang eksena ng isang perpektong pamilyang Filipino, bersyon ng isang alta sosyedad. Si Mang Tonyo sa ulo ng mesa na nakasuot ng kanyang light blue na formal na polo na regalo ko noong nakaraang taon. Si Dr. Elena sa kanyang kanan, nakasuot ng pulang bestida na siguradong nagkakahalaga ng higit sa 12,000. Ang dalawang maliliit na bata na 5 at 3 taong gulang na nakasuot ng kanilang malinis na damit pamasko. Ang mesa ay puno ng pagkain, hamon at keso de bola, lechon na lumalangoy sa sarsa, umuusok na mainit na tsokolate sa isang palayok, bibingka na nakasalansan sa isang tray at isang Christmas tree sa sulok, puno ng mga regalong nakabalot sa makintab na papel. Ang TV ay nakabukas na mayroong pelikulang pamasko na dub sa Filipino. Isang perpektong postcard ng Pasko sa Pilipinas, maliban na may kulang na isang miyembro ng pamilya, ang nasa likod ko na nanginginig sa ginaw. Lahat ay lumingon sa akin. Si Mang Tonyo na may hawak na hiwa ng lechon sa bibig, si Dra Elena na may hawak na baso ng juice sa ere, ang mga bata na may mga mukha na may mantsa ng sarsa. Ang katahimikan ay napakabigat na tila, kaya kong hiwain gamit ang aking lagari. Pagkatapos ay nagsalita ako ng 3 salita na malinaw, malamig tulad ng panahon sa labas. Baliw na ba kayong lahat? Ang mukha ni Dr. Elena ay nagbago sa isang segundo. Mula sa pagkagulat hanggang sa takot, mula sa takot hanggang sa pagkalkula. Nakita ko kung paano mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata. Nagpoproseso, nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. Literal na nagyelo ang kanyang ngiti na para bang may nag-pause ng isang pelikula. Ibinaba ni Mang Tonyo ang lechon sa kanyang plato. Pa, anong ginagawa ninyo rito? Dumating ako para ipagdiwang ang Pasko kasama ang aking pamilya. Sabi ko habang itinuturo ang likod ko nang hindi lumilingon. At nakita ko ang apo ko sa labas na nakasuot ng shorts sa sobrang ginaw. Ipapaalam mo ba sa akin, yan o umaasa kang ako mismo ang huhula kung anong nangyayari sa bahay na ito? Agad na nakabawi si Dr. Elena. Ang babaeng iyon ay pwedeng maging artista. Ay tay, kasi po si Junjun. Nagsimula siya sa matamis na boses na siguradong ginagamit niya sa mga pulong ng kapitbahay. Nakalimutan po niyang patayin ang oven at nasunog ang lechon. Halos 8,500 po yung pagkain. Sinabi ko po sa kanya na lumabas at mag-isip sa kanyang kapabayaan. Mag-isip? Ulit ko. Sa sobrang ginaw? Hindi ko naman po alam na magiging ganito kalamig, sabi niya habang ikinakaway ang kamay na para bang nagtataboy ng langaw. Saka, alam niyo naman po ang mga kabataan ngayon. Sobra-sobra kung mag-react. Siguradong hindi naman siya ganun kalamig. Lumingon ako kay Junjun. Ang kawawang bata ay nakatayo sa entrada, nakasuot pa rin ng jacket ko, nanginginig. Kulay ubi pa rin ang kanyang mga labi. Halika rito anak, sabi ko. Dahan-dahang pumasok si Junjun na para bang inaasahan niyang sasabog ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ipakita mo sa tatay mo ang iyong mga kamay. Inunat ng bata ang kanyang mga kamay. Pula ang mga ito, halos kulay ube sa dulo ng kanyang mga daliri. Nanginginig ng hindi makontrol. Namutla si Mang Tonyo. Junjun, hindi ko alam na. Siyempre alam mo, putol ko sa kanya. Nasa loob ka rito. Alam na alam mo na nasa labas ang anak mo. O sasabihin mo sa akin na nakalimutan mo na may anak ka. Sumingit si Dr. Elena ngayon na may mas matigas na boses. Sa lahat po ng respeto tay, ito ang aming pamilya at ang aming paraan ng pagpapalaki kay Junjun.
Wala po kayong karapatang pumunta rito at husgahan kami sa sarili naming bahay. Nandoon ang totoong Dr. Elena, ang Dr. Elena na sinubukan ni Junjun na sabihin sa akin na umiiral 6 na buwan na ang nakakaraan, ngunit abala ako sa pag-iisip na kayang kontrolin ng anak ko ang kanyang asawa. Ang bahay mo, sabi mo? Ulit ko ng dahan-dahan. Tinaas ni Dr. Elena ang kanyang baba. Ganun po, ang aming bahay. Lumabas sa akin ang isang ngiti, hindi ng kagalakan. Isa sa mga ngiti na inilalagay mo kapag may alam kang hindi alam ng iba at naghihintay ka ng perpektong sandali para ibunyag ito. Kagiliw-giliw, sabi ko. Napakagiliw-giliw, kinabahan si Mang Tonyo. Alam niya kung bakit ako ngumiti ng ganoon. Pa, tingnan po ninyo, pwede naman po nating pag-usapan ito ng mahinahon. Mahinahon? Bahagyang tumaas ang boses ko. Mahinahon? 2 oras nang nasa ginaw ng Disyembre ang anak mo dahil nasunog niya ang isang pagkain at humihingi ka ng mahinahon? Nagsimulang umiyak ang maliliit na bata. Niyakap sila ni Dr. Elena. Tinitingnan ako na para bang ako ang halimaw. Kita niyo na ang ginagawa ninyo, Tay. Tinatakot ninyo ang mga bata sa inyong sigaw. Huminga ako ng malalim. Nagbilang ako hanggang 5. Ang matatag na kahoy ay hindi madaling masira sa unang pressure. Pinapaalala ko sa sarili ko. Junjun, sabi ko nang hindi inaalis ang tingin kay Dra Elena. Pumunta ka sa kwarto mo at mag-impake ng mga kailangan mo. Damihan, gamit sa eskwela, lahat ng importante. Ano? Biglang tumayo si Dra Elena. Anong mag-impake? Hindi siya pupunta kahit saan. Oo, pupunta siya. Sasama siya sa akin. Hindi ninyo pwedeng gawin yan, sigaw niya. Menor de edad siya. Kidnapping yan. Tiningnan ko si Junjun. Ilang taon ka na, anak? 18 po, lolo, mahina niyang sagot. 18, ulit ko kay Dr. Elena. Major de edad, pwede siyang sumama kahit kanino niya gusto. At kung mas gusto mo, tatawagin natin ang pulis ngayon. Ipaliwanag natin ang sitwasyon. Ipakita ko sa kanila ang mga litratong kinuha ko sa labas na may nakasaad na oras at temperatura. Tingnan natin kung sino ang mas malaking problema. Bumuka ang bibig ni Dr. Elena, isinara, binuksan ulit. Tonyo, hahayaan mo bang ganito ako kausapin ng tatay mo? Tinitingnan ni Mang Tonyo ang kanyang plato. Ang duwag ay hindi man lang makatingin sa aking mga mata. Pa, baka po nag-e-exaggerate lang kayo. Nag-e-exaggerate? Tumawa ako, ngunit walang nakakatawa sa tunog na iyon. 6 na buwan na ang nakalipas, tumawag sa akin ang anak mo na umiiyak. Sinabi niya na hindi siya pinapayagan ni Dr. Elena na kumain sa mesa kasama ninyo, na binibigyan siya ng tira-tira, na pinapatulog siya sa kwarto ng katulong. Ako, sa aking kamangmangan, ay naniwala sa iyo nang sinabi mong mga misunderstandings lang, na si Junjun ay nagiging dramatic, na mahal ni Dr. Elena siya, tulad ng kanyang sariling mga anak. Tumingin ako sa mesa. Puno ang mga plato ng maliliit na bata. May bakanteng lugar sa tabi ni Mang Tonyo, ngunit nakabaliktad ang plato. Hindi man lang sila naglagay ng lugar para kay Junjun. Alam mo ba kung ano pa ang nakita ko? Nagpatuloy ako. Nakita ko na hindi man lang sila naglagay ng plato para sa kanya. Sa bisperas ng Pasko, wala man lang plato ni Junjun sa mesa. Sa wakas ay tumingin sa akin si Mang Tonyo. Pula ang kanyang mga mata. Pa, huwag ka nang magsalita, Tonyo. Manatili ka rito na tahimik habang tinatrato ng asawa mo ang anak mo na parang basura. Tahimik kang kumain habang siya ay nagyayelo sa labas. Ikaw. Tumigil ako. Kaya ko pa sanang magpatuloy. Mayroon pa akong halos 50 bagay na gustong sabihin sa anak ko. Ngunit si Junjun ay nakatayo pa rin doon na nanginginig at bawat segundong lumipas ay 1 segundo pa ng kanyang pagdurusa. Alam niyang talo na siya, ngunit hindi rin siya madaling sumuko. Ito ang aming bahay, ulit niya. Kami ang magdedesisyon kung anong mangyayari rito. At kung manghihimasok kayo, kung makikialam kayo sa aming pamilya, pagsisisihan ninyo yan. Nandoon na naman siya. Ang aming bahay. Alam mo, hindi, sabi ko.
Hindi mo bahay yan, hindi rin bahay ni Tonyo yan. Ipinikit ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata. Alam niya kung anong susunod. Ano? Sumimangot si Dr. Elena. Anong pinagsasabi ninyo? Tanungin mo ang asawa mo. Tanungin mo kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Tanungin mo kung ano ang pinirmahan niya de may na taon na ang nakalipas nang ipinahiram ko sa kanya ito. Ang mukha ni Dr. Elena ay isang tula. Pagkalito, pagkatapos ay pag-unawa, pagkatapos ay takot. Tonyo, delikado ang kanyang boses. Tonyo, anong pinagsasabi niya? Hindi sumagot ang anak ko. Narinig ko ang mga yabag sa hagdan. Bumaba si Junjun na may backpack sa balikat. Handa na po ako, Lolo. Perpekto, tara na. Naglakad ako patungo sa pinto. Sumunod sa akin si Junjun. Teka, sigaw ni Dr. Elena. Hindi kayo pwedeng umalis ng ganyan. Huminto ako sa pinto at lumingon. Maligayang Pasko, Dr. Elena. Sana ay maging masaya ka sa iyong bahay. Sabi ko na binibigyang diin ang iyong. Sulitin mo habang kaya mo pa. Lumabas kami. Isinara ko ang pinto sa likod namin. Sa kotse, na may heating na nakamaksimum na, sa wakas ay pinayagan ni Junjun ang sarili niyang umiyak. Patawad po, Lolo, humihikbi siya. Sinira ko po ang Pasko ninyo. Hindi mo sinira ang kahit ano, anak, sabi ko habang pinaandar ang makina. Binigyan mo ako ng pinakamagandang regalo sa Pasko na hinding-hindi ko hihilingin. Alin po? Ang katotohanan at ang pagkakataong ayusin ang mga bagay-bagay. Habang nagmamaneho ako pabalik sa San Fernando, ikinuwento sa akin ni Junjun ang lahat. 2 taon ng impyerno, 2 taon na tinatrato siya ni Dr. Elena bilang isang katulong, bilang isang balakid, bilang isang hindi ka nais-nais na paalala ng unang kasal ni Mang Tonyo. Binibigyan niya ako ng mas kaunting pagkain kaysa sa mga bata, sabi niya. Sinasabi niya na hindi ko raw deserve ang magagandang bagay dahil hindi ako ang kanyang tunay na anak. Pinapapunta niya ako sa paglilinis ng buong bahay habang siya ay nanonood ng TV. Kung nagrereklamo ako, sasabihin niya kay Papa na wala akong respeto at si Papa ay laging naniniwala sa kanya. Bawat salita ay isang pako sa kabaong ng aking pasensya. At bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Sinubukan ko po, Lolo. Noong Hulyo, natatandaan po ninyo. Pero sinabi ninyo na siguro alam ni Papa ang ginagawa niya, na dapat kong respetuhin ang kanilang kasal. Sinabi niya sa akin, anong uri ako ng tao? Patawarin mo ako, anak. Hindi ako nakinig sa iyo noong dapat akong nakinig. Hindi ninyo po kasalanan. Oo, kasalanan ko, ngunit hindi na mangyayari ulit. Ipinapangako ko sa iyo. Dumating kami sa San Fernando bandang 10:00 ng gabi. Madilim at malamig ang bahay ko, ngunit sa akin ito. Walang sino man ang gumawa sa akin ng pabor na hayaan akong gamitin ito. Ipinahanda ko si Junjun ng mainit na paligo. Habang naliligo siya, kinuha ko ang aking cellphone. Dinial ko ang isang numero na matagal ko nang nakasave. Attorney Santiago, si Lolo Jose po ito. Oo, alam kong bisperas ng Pasko, doble ang bayad ko. Kailangan kong malaman ang isang bagay tungkol sa dokumentong iyon na pinirmahan natin taon-taon na ang nakalipas. Ang komodatum ng bahay sa Makati. Gaano ko kabilis pwedeng bawiin yan? Pinangiti ako ng sagot. Napakabilis pala. Agad kong ibinaba ang telepono nang lumabas si Junjun mula sa banyo, nakabalot sa isang bathrobe na malaki sa kanya. Gutom ka ba, anak? Opo, sobra? Perpekto. Painitin natin ang bibingka na dinala ko at gumawa tayo ng mainit na tsokolate tulad ng turo sa akin ng nanay ko. Nang gabing iyon, sa aking maliit ngunit mainit na kusina, naghapunan kami ni Junjun ng isang tunay na Pasko. Walang sigawan, walang parusa, walang kasinungalingan. Isang lolo at ang kanyang apo, nagbabahagi ng bibingka at nagpaplano kung paano niya mababawi ang kanyang bahay at ang kanyang dignidad. Dahil tama si Dr. Elena sa isang bagay. Mahalaga ang bahay na iyon. Sayang at hindi kailanman naging kanya. Ang sumunod na 3 araw ay nagbubunyag. Natutulog si Junjun sa kwarto ng bisita, ang dating kwarto ni Mang Tonyo noong bata pa siya.
Tuwing umaga ay nakikita ko siyang bumababa. Dala pa rin ang takot na tingin ng isang umaasa na ang lahat ay isang panaginip lamang at magigising siyang muli sa kanyang impyerno. Ngunit narito siya kasama ko, ligtas. Noong Disyembre 26, habang naghahanda ako ng kape, tumunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero mula sa Makati. Sinagot ko, Mr. Delgado, isang profesional, malamig na boses ng babae. Ako po si Attorney Maria Santos. Kinakatawan ko po si Miss Dora Elena Romero. Gusto po ng kliyente ko na magkaroon ng kasunduan tungkol sa sitwasyon ni Junjun. Kasunduan? Ang ganda namang salita. Anong klasing kasunduan? Pwede pong bumalik si Junjun sa bahay kasama ang kanyang mga magulang. Kalimutan na po natin ang nangyari. Walang pulis, walang problema. Kinikilala po ng kliyente ko na marahil ay labis ang kanyang parusa. Labis? Tumawa ako. Iniwan mo ang isang bata ng 2 oras sa ginaw. Hindi iyon labis, attorney. Delikado iyon. Mga usapin po iyon ng pamilya, Mr. Delgado. Panloob. Handa po si Miss Romero na huwag magsampa ng kaso sa hindi tamang pagkuha ng menor. Si Junjun ay 18 taong gulang, putol ko sa kanya. Mayor de edad siya. Walang hindi tamang pagkuha ng kahit ano. Lolo, ayoko pong bigyan kayo ng problema. Wala kang binibigay sa akin na problema, anak. Ang problema ay dulot ng baliw mong madrasta. Ibinuhusan ko siya ng kape. Kumusta ang tulog mo? Mabuti po, sabi niya, ngunit ibang bagay ang sinasabi ng kanyang pulang mata. Napanaginipan ko po na bumalik ako sa bahay, na sinisigawan ako ni Dr. Elena dahil sa huling paggising ko. 64 taon ng buhay ang nagturo sa akin ng maraming bagay. Isa na rito ay mas matagal gumaling ang psychological trauma kaysa sa pisikal. Alam mo, sabi ko sa kanya, ngayon pupunta tayo sa workshop. Ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng dovetail joint. Komplikado ito, ngunit maganda kapag nagawa ng maayos. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ngumiti si Junjun. Isang maliit, marupok, ngunit totoo ng ngiti. Nang hapong iyon, sa aking workshop sa University Avenue, habang ipinapakita ko sa kanya kung paano magtrabaho sa kahoy ng Narra, muling tumunog ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, si Mang Tonyo. Pa, pagod ang kanyang boses. Kailangan nating mag-usap. Nagsasalita si Dr. Elena na sobrang galit. Sabi niya, ay sisirain mo ang pamilya na ipinahiya siya ni Junjun sa iyo. Ano? At ano naman ang sabi mo, Tonyo? Katahimikan. Ako pa, komplikado po. Hindi anak, hindi ito komplikado. Napakasimple. Iniwan ng asawa mo ang anak mo sa ginaw. 2 oras. Sa tingin mo ba ay tama yan? Hindi, pero ano, Tonyo? Naramdaman kong uminit ang aking dugo. Pero tama siya. Pero deserving ang bata. Pero ano, hindi mo naiintindihan ang pressure na meron ako. Nagbanta si Dr. Elena na aalis, na kukunin ang mga bata na kung gayon, hayaan mo siyang umalis. Napakatahimik ko itong sinabi na pati ako ay nagulat. Ano? Hayaan mo siyang umalis? Kung binabantaan ka niya, kung minamanipula ka niya, kung pinapipili ka niya sa pagitan niya at ng sarili mong anak, hayaan mo siyang umalis, Tonyo. Hindi mo siya kailangan. Napakadali sabihin yan. Madali? Halos malaglag sa aking mga kamay ang kahoy na iniuukit ko. Madali? Nang namatay ang nanay mo, 12 taong gulang ka pa lang. Sa tingin mo ba ay madali akong magpalaki sa iyo mag-isa? Panatilihin ang negosyo, maging ama at ina ng sabay-sabay. Ngunit ginawa ko dahil ikaw ang aking responsibilidad. Tulad ni Junjun ay sa iyo. Hindi na siya menor de edad. Ang ganda naman. Mapait akong tumawa. Naging 18 siya at hindi na problema mo, di ba? Aba, ang pagiging magulang ay walang expiration date, anak. Kapag ipinanganak ang isang anak, ito ay para sa habang buhay. Nagkunwari si Junjun na nagko-concentrate sa kanyang piraso ng kahoy, ngunit alam kong naririnig niya ang bawat salita. Pa, bigyan ninyo po ako ng oras. Kakausapin ko po si Dr. Elena. Pupunta kami. Wala kayong gagawin.
Putol ko sa kanya. Mananatili si Junjun dito sa akin hanggat hindi nagiging ligtas na lugar para sa kanya ang bahay na iyon. At kung hindi kailanman, well, mananatili siya rito magpakailanman. Hindi ninyo pwedeng desisyunan yan. Siyempre kaya ko. Ako ang kanyang lolo at mayor de edad siya. Pwede siyang manirahan kung saan niya gusto at pinili niyang manirahan dito. Ibinaba ko ang telepono bago siya makasagot. Tumingin sa akin si Junjun. Salamat po, lolo. Huwag kang magpasalamat sa akin, anak. Nagsisimula pa lang ito. Nang gabing iyon, pagkatapos kumain ng quesadillas na may green salsa na ako mismo ang nagluto, nanatili akong gising na nag-iisip, hindi lang kay Junjun, kundi sa lahat. Sa 2 taon na pinapahirapan siya ni Dotra Elena kay Mang Tonyo, na pinili ang kaginhawaan kaysa sa proteksyon ng kanyang anak. Sa kung paano ako, sa aking kamangmangan, ay naniwala na kayang hawakan ni Mang Tonyo ang sitwasyon. Pwede po ba ninyo akong tanggapin bukas? Doble ang bayad ko kung kailangan. Pasko po, alam ko. Ngunit Don Jose, lumambot ang kanyang boses. Bumalik kayo bukas ng 10:00. Huwag kayong mag-alala sa bayad. Una, pakinggan ko kung anong kailangan ninyo. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang ginaw. Si Junjun na nanginginig, si Dra Elena na tahimik na kumakain habang ang bata ay nagyayelo. Ang tawag ng abogada, ang mga banta. Nang matapos ako, sumipol si Ricardo ng mahina. Iyon ay pang-aabuso. Artikulo 323 ng Family Code of the Philippines. Malinaw na malinaw. Pwede ba tayong gumawa ng legal na hakbang? Don Jose, ang inilarawan ninyo sa akin ay sapat para sa isang reklamo sa DSWD. Iimbestigahan nila at ayoko lang pong ireklamo siya. Putol ko sa kanya. Gusto kong maging ligtas si Junjun na hindi na niya siya masaktan pa. Naiintindihan ko po. Tingnan ninyo, bumalik kayo bukas. May mga bagay akong kailangang suriin sa inyong kaso, mga dokumento na pwedeng nating gamitin para... Attorney, huminga ako ng malalim. Natatandaan ninyo po ba yung komodatum na pinirmahan natin 3 taon na ang nakalipas? Yung sa bahay sa Makati. Nagkaroon ng katahimikan. Oo, ang kontrata ng libreng pagpapahiram ng ari-arian sa inyong anak na si Tonyo. Gaano kahirap bawiin yon? Isa pang mas mahabang katahimikan. Don Jose, sigurado po ba kayo? Bahay po iyon ng inyong anak. Nakatira po doon ang inyong mga apo. Ang apo kong si Junjun ay nakatira rin doon at muntik na siyang mapatay sa ginaw. Gaano kahirap? Sa teorya, hindi naman po gaanong kahirap. Mayroong probisyon ng kontrata para sa pagtatapos dahil sa hindi pagtupad sa mga obligasyon ng pamilya. Sinuwerte kayo, Don Jose. Kayo mismo ang nagpautos na ilagay ang probisyong iyon. Natatandaan po ninyo? Oo, natatandaan ko. Kinang taon na ang nakalipas. Nang ipinahiram ko ang bahay kay Mang Tonyo, nilagay ko ang kondisyong iyon. Alagaan mo ang pamilya mo, sabi ko sa kanya. Tratuhin mo sila ng maayos dahil kung hindi mo gagawin, babalik sa akin ang bahay na ito. Hindi ko inakala na kailangan ko itong gamitin. Gaano katagal ang kailangan natin? Para ipaalam sa kanila. 30 araw ayon sa kontrata. Para isagawa ang pagpapaalis kung hindi sila kusang aalis. Isa pang 30, marahil 45, 2 buwan. 2 buwan. At si Dr. Elena ay nasa kalsada. Ihanda ninyo ang lahat, attorney. Magkita tayo bukas ng 10:00. Nang ibaba ko ang telepono, nakatayo si Junjun sa pintuan ng aking kwarto. Lolo, babawiin po ba ninyo ang bahay nila? Hindi, anak. Babalikin ko ang aking bahay na ibang-iba. Pero ang mga bata, ang mga kapatid ko sa ama, wala naman silang kasalanan. Ang batang iyon, pagkatapos ng lahat ng ginawa sa kanya, ay iniisip pa rin ng iba. Maging maayos ang mga bata. Nagtatrabaho ang tatay mo, makakahanap siya ng ibang bahay, ngunit ikaw, kailangan mong malaman na ligtas ka at ang mga taong nanakit sa iyo ay magbabayad ng kanilang ginawa. Tumingin siya sa akin gamit ang kanyang malalaking mata na napakapareho sa kanyang ina. Galit po ba kayo sa akin, Lolo? Galit? Tumayo ako mula sa kama. Anak ko, galit ako sa lahat maliban sa iyo. Galit ako sa sarili ko dahil hindi kita nakita noon.
Galit ako sa tatay mo dahil hindi ka ipinagtanggol. Galit na galit ako sa ahas na si Dr. Elena dahil tinrato ka niya na parang basura. Pero sa iyo, Junjun, hinding-hindi ako magagalit. Niyakap ko siya at umiyak ang bata. Umiyak siya tulad ng hindi pa niya naranasan sa loob ng maraming taon, sigurado ako. Lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng kahihiyan ay lumabas sa kanyang mga luha at hinawakan ko siya. Tulad ng dapat kong ginawa 2 taon na ang nakalipas nang magsimula ang lahat ng ito. Noong Disyembre 27 ng 10:00 ng umaga, kinakatok ko ang pinto ng opisina ni Attorney Ricardo Santiago sa ika-8 palapag ng Commercial Tower sa gitna ng Makati. Isa sa mga lumang opisina ngunit respetado na may madilim na muwebles na kahoy at mga diploma sa dingding. Sinalubong ako ni Ricardo ng kape at seryosong mukha. Don Jose, binasa ko po ang kontrata kagabi. Ayos na po ang lahat. Pwede na po tayong magpatuloy sa pagbawi ng komodatum. Ibinuklat niya ang ilang papel sa ibabaw ng mesa. At maaaring mapatunayan ang paglabag? Ang mga litrato na kinuha ninyo noong gabing iyon ng ika-24 ay isang magandang panimula, ngunit kailangan pa natin ng higit pa. Handa ba si Junjun na magbigay ng formal na testimonya? Naisip ko ang aking apo. Kung gaano niya kahirap balikan ang lahat ng iyon. Kung kinakailangan, oo. Sige, kung gayon ito ang gagawin natin. Kumuha si Ricardo ng notebook. Una, sa Lunes, Disyembre 30, magsusumiti tayo ng formal na reklamo sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. Sila ang autoridad sa mga kaso ng pang-aabuso. At ano ang ibig sabihin niyan? Mga panayam kay Junjun, sa inyo, at kalaunan kay Tonyo at Dr. Elena. Isang social worker ang mag-iimbestiga sa kaso. Maaaring tumagal ito ng 2 hanggang 4 na linggo. At pansamantala, sumandal si Ricardo sa kanyang upuan. Ako ang maghahanda ng notifikasyon ng pagbawi ng komodatum. Ipapadala natin ito sa Enero Painco pagkatapos ng Three Kings. Bibigyan natin sila ng eksaktong 30 araw para lumikas hanggang Pebrero 4. Pebrero 4, mahigit 1 buwan. Magkano ang magiging gastos ng lahat ng ito? Ang reklamo sa DSWD ay libre. Ang notifikasyon ng komodatum, humigit kumulang pika 35,000 kasama ang mga bayarin at notaryo. Kung kailangan nating umabot sa paglilitis para sa pagpapaalis, doon tayo mag-uusap ng pa 180,000 hanggang 220,000. Pa 220,000, halos 1 buwan ang kinikita ko sa workshop. Perang maganda ang pinagkagamitan kung nangangahulugan ito ng pagprotekta kay Junjun. Sige, ituloy ang lahat. Perpekto. Kailangan kong pumunta si Junjun bukas para kunin ang kanyang pahayag. Pwede po ba ninyo siyang dalhin ng 11:00? Narito kami. Nang lumabas ako mula sa Commercial Tower, malakas ang sikat ng araw sa tanghali sa kabila ng lamig. Naglakad ako patungo sa aking pickup truck na iniisip ang lahat ng darating. Mababaliw si Dr. Elena kapag natanggap niya ang notifikasyon. Mananawagan si Mang Tonyo. Baka pati nga ay darating siya kasama ang mga bata na gumagamit ng peking luha para palambutin ako. Ngunit hindi, nakapagdesisyon na ako. Nang hapong iyon, pabalik sa San Fernando, nakita ko si Junjun sa workshop. Natapos niya ang kanyang unang dovetail joint. Hindi ito perpekto, ngunit nakakagulat na maganda para sa kanyang unang pagkakataon. Tingnan mo, Lolo, ipinakita niya sa akin ng mayabang. Kumusta ang kinalabasan? Napakagaling, anak. May husay ka sa ganito. Bahagya siyang namula. Lagi ko pong gustong matuto, pero sa bahay sabi po ni Dr. Elena ay sayang lang sa oras na mas mabuti pang mag-aral ako. Mabuti ang mag-aral, ngunit ang marunong magtrabaho gamit ang mga kamay ay nagiging independyente rin. At ang pagiging independyente, anak, ang pinakamahalagang bagay na pwedeng mayroon ka. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kami ng sopas ng tortilla na inihanda ko, ipinaliwanag ko kay Junjun kung ano ang mangyayari. Bukas ay pupunta tayo kay Attorney Santiago. Kukuhanin niya ang iyong pahayag tungkol sa lahat ng nangyari kay Dr. Elena. Tumigil sa pagkain si Junjun. Kailangan ko pong ikwento ang lahat?
Ang kaya mo lang, anak. Walang sino man ang pipilit sa iyo ng kahit ano. Kasi po, basag ang kanyang boses. Mahirap pag-usapan iyon. Nagiging totoo ulit ito. Alam ko, ngunit kinakailangan ito para hindi na niya magawa ang parehong bagay sa iba. Dahan-dahan siyang tumango. Sige po, gagawin ko. Noong Disyembre 28, dinala ko si Junjun sa opisina ni Ricardo. Mabait ang abogado, pasensyoso. Halos 2 oras siyang nagsusulat ng lahat. Bawat insulto, bawat labis na parusa, bawat pagkakataon na pinaramdam ni Dr. Elena sa kanya na mas mababa siya sa tao. Nang lumabas kami, namumutla si Junjun, ngunit mas magaan ang pakiramdam. Ayos na, anak, sabi ko sa kanya. Nagbigay ka na ng unang hakbang. At ngayon, ano na? Ngayon ay maghihintay tayo at pansamantala ay mamumuhay tayo. Dadalhin kita para kumain ng tacos al pastor. Anong sabi mo? Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita kong tumawa ng totoo si Junjun. Noong Disyembre 30, isinumite ni Ricardo ang formal na reklamo sa DSWD. 2 araw pagkatapos, tumawag ang isang social worker para mag-schedule ng panayam kay Junjun sa Enero 8. Nagsisimula na ang lahat. Noong Enero 1, bagong taon, tumawag si Mang Tonyo. Pa, maligayang bagong taon. Gayun din. Kumusta po si Junjun? Mabuti. Kumakain 3 beses sa isang araw. Natutulog sa mainit na kama ng walang takot. Napakabuti niya. Isang buntong hininga mula sa kabilang linya. Pa, ikinalulungkot ko po kung paano nangyari ang mga bagay. Totoo po, pero si Dr. Elena ay naghihirap. Umiiyak siya araw-araw. Sabi niya na pinagmukha siya ni Junjun na halimaw. Anong nakakagiliw? Siya na ngayon ang biktima. Ngayon, Tonyo, naiisip mo ba na baka totoo siyang halimaw? Parusa lang po iyon, pa. Kailangan ng disiplina ng mga bata. Kailangan ng pagmamahal ng mga bata, putol ko sa kanya. Mga limitasyon, oo. Disiplina, oo, ngunit hindi kalupitan. Ang ginawa niya ay kalupitan. Hindi ninyo naiintindihan. Naiintindihan ko ng perpekto. Naiintindihan ko na pinili mo ang asawa mo kaysa sa anak mo at ngayon ay magbabayad ka ng mga kahihinatnan. Anong ibig sabihin niyan? Malalaman mo sa lalong madaling panahon. Ibinaba ko ang telepono. Nasa sala si Junjun na nanonood ng TV. Si Papa po ba yon? Oo. Sinabi po ninyo sa kanya ang tungkol sa DSWD? Hindi, siya na mismo ang makakaalam. Noong Enero 5, araw ng Three Kings, habang binubuksan ni Junjun ang mga regalong binili ko para sa kanya, bagong damit, isang backpack para sa kolehiyo, mga gamit sa pagkakarpintero. Nagpadala si Ricardo sa pamamagitan ng certified courier ng notifikasyon ng pagbawi ng komodatum. Alas 10:43 ng gabi, nagring ng sunod-sunod ang aking telepono. Si Mang Tonyo, si Dr. Elena, pati na rin ang abogada ni Dr. Elena. Hindi ko sinagot ang isa man sa kanila. Alas 7:15 na ng gabi, nagpadala sa akin si Dr. Elena ng mensahe. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Sa amin ang bahay. Lalabanan namin to hanggang dulo. Sinagot ko siya ng tahimik. Ang bahay ay nasa pangalan ko. Laging nandoon. Mayroon kayong 30 araw. Alas 8 ng gabi, dumating si Mang Tonyo sa bahay ko sa San Fernando. Mag-isa, walang Dr. Elena. Pinapasok ko siya. Mukha siyang wasak. Pulang mata, gusot na damit. Pa, please bawiin ninyo yan. Ang notifikasyon, hysterical na si Dr. Elena. Sabi niya ay mapupunta kami sa kalsada. Meron kayong 30 araw para maghanap ng iba, sabi ko, kalmado. Sa kinikita mo, Tonyo, sapat na yan para sa isang apartment. Hindi kayo mapupunta sa kalsada. Pero ang mga bata, nakasanayan na nila ang bahay na iyon, ang lugar na iyon, ang kanilang eskwela. At nakasanayan ni Junjun na may pamilya na hindi siya pinapahirapan. Ngunit wala namang nagmalasakit. Bumagsak siya sa upuan. Pa, nakikiusap ako. Bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Kakausapin ko si Dr. Elena. Magpa-therapy kami. Magbabago kami. 10 taon, Tonyo. Umupo ako sa harap niya. Binigyan kita ng 10 taon ng pagkakataon. 10 taon ng pagtingin sa mga sinyales at pagkunwari na hindi mo nakita. Tapos na.
At kung ipapangako ko sa inyo na pwedeng bumalik si Junjun, na magkakaroon siya ng sariling kwarto ng kanyang mga gamit, na tratuhin namin siya ng maayos. Hindi na babalik si Junjun sa bahay na iyon, kailanman, habang nakatira doon si Dr. Elena. O pagkatapos, natahimik siya ng matagal. Sisirain ninyo siya, sabi niya sa wakas. Hindi anak, siya mismo ang sumira sa sarili niya. Ako ay naniningil lang. Umalis siya pagkatapos, talunan. Nang gabing iyon, nakahiga sa aking kama. Tumingin ako sa kisame at ngumiti. Sa loob ng 30 araw, malalaman ni Dr. Elena na may mga kahihinatnan ang mga aksyon at na ang matandang ito na 44 taong gulang ay may matatalim pa ring pangil. Noong Enero 8, tulad ng naka-schedule, dumating ang isang social worker mula sa DSWD sa aking bahay sa San Fernando para panayamin si Junjun. Ang kanyang pangalan ay Miss Carla Lopez, isang babaeng nasa 40s na may mabait na mukha, ngunit may mga mata na walang nalalagpasan. Kinabahan si Junjun. Nagising siya ng alas 6 ng umaga. Kahit alas 10 pa ang appointment. Nakita ko siya sa kusina na umiinom ng kanyang ikatlong kape. Kalma lang anak, sabi ko sa kanya. Sasabihin mo lang ang totoo. Kasi po, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Paano kung isipin nila na nag-e-exaggerate lang ako? Hindi nagsisinungaling ang mga litrato. Hindi nagsisinungaling ang mga katotohanan. At ikaw din. Dumating si Miss Lopez ng eksakto sa oras. Inilagay ang kanyang recorder sa mesa ng kainan. Kumuha ng mga form at nagsimula sa mga simpleng tanong, pangalan, edad, kung saan siya nag-aaral. Pagkatapos ay naging mas mahirap ang mga tanong. Gaano ka nakatagal nakatira sa iyong madrasta na si Dr. Elena? 2.5 taon po. Mahina ang boses ni Junjun. At paano mo ilalarawan ang iyong relasyon sa kanya? Natahimik si Junjun. Nakita ko kung paano nagsara ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Mahirap po, sabi niya sa wakas. Napakasakit. Sa sumunod na 2 oras, ikinuwento ni Junjun ang lahat. Bawat insulto, bawat labis na parusa, bawat pagkakataon na pinaramdam ni Dr. Elena sa kanya na hindi siya karapat-dapat na nasa bahay niya. Nagtatala si Miss Lopez nang hindi nakikialam. Nang dumating sa bahagi ng bisperas ng Pasko, umiyak si Junjun. Napakalamig po, sabi niya na nanginginig ang boses. Masakit po ang mga paa ko, ang mga kamay ko. Hindi ko po mapigilang manginig at naririnig ko po sila sa loob na tumatawa, kumakain, na para bang wala ako. Gaano ka katagal sa labas? Halos 2 oras po, mula alas 5:30 hanggang sa dumating ang lolo ko, bandang alas 7. Lumingon sa akin si Miss Lopez. Don Jose, mayroon po ba kayong mga litrato na binanggit ninyo sa inyong unang pahayag? Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato sa aking telepono. Si Junjun na nanginginig sa entrada, ang timestamp na 1903, ang temperatura na halos nagyeyelo, ang kanyang mga labi na kulay ube. Gumawa si Miss Lopez ng mukha na nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Malubha ito, sabi niya. Napakalubha. Anong mangyayari ngayon? Tanong ni Junjun. Ipasa ko ang aking ulat sa DSWD. Ire-review nila ito at ipapasa sa prokuradorya. Malamang na magbubukas ng formal na investigasyon laban kay Miss Dr. Elena Romero para sa pang-aabuso. Si Junjun ay mukhang gumaan ang pakiramdam at natatakot ng sabay. Pagkaalis ni Miss Lopez, umupo si Junjun sa likod na veranda at tinitingnan ang aking hardin. Tama po ba ang ginawa ko, Lolo? Ano sa tingin mo? Hindi ko po alam. Pakiramdam ko ay pinagtaksilan ko ang pamilya. Umupo ako sa tabi niya. Anak ko, wala kang pinagtaksilan. Si Dra Elena ang nagtaksil sa tiwala na ibinigay sa kanya nang pakasalan niya ang tatay mo. Ipinagtaksil niya ang kanyang tungkulin bilang madrasta at, ang pinakamasama sa lahat, pinaniwala niya ang tatay mo na ipagtaksil ang kanyang tungkulin bilang ama. Pero ang mga bata, ang mga kapatid ko sa ama, anong mangyayari sa kanila? Magiging maayos sila, maliliit pa sila, aangkop sila, at ang tatay mo ay kailangan magdesisyon kung gusto niyang manatiling papet o kung gusto niyang maging tunay na ama. Noong Enero 15, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Attorney Ricardo.
maikli at malinaw. Don Jose, ipinasa po ng DSWD ang kaso sa Prokuraduria. Si Miss Romero po ay tatawagin para magbigay ng pahayag sa Enero 28. Maghanda po kayo, lalong lalala ito. Lalala? Napakaliit na salita para sa kung anong darating. Noong Enero 27 ng hapon, nasa workshop ako at nagtatrabaho sa isang mesa ng Nara nang marinig ko ang mga gulong sa graba ng aking entrada. 8:00 na ng gabi. Tumingin ako sa bintana, isang patrol car ng munisipal na pulis ng Makati. Anong nakakagiliw? Lumabas ako ng workshop na pinupunasan ng aking mga kamay gamit ang basahan. Bumaba mula sa patrol car ang 2 opisyal. Ang mas matanda, isang lalaki na nasa 40s na may seryosong mukha, ay may mga galon ng commander. Ang isa pa ay mas bata, marahil 30 taong gulang. At sa likod nila, na may mataas na takong at mukha ng tagumpay, bumaba si Dr. Elena. Nanatili si Mang Tonyo sa kotse, nakayuko ang ulo, duwag hanggang sa dulo. Don Jose Delgado, tanong ng commander. Ako nga po, ako po si Police Major Reyes, Makati City Police. Ang babaeng ito, itinuro niya si Dr. Elena, ay nagsampa ng formal na reklamo ng pagdukot ng menor. Lumapit si Dr. Elena na may ngiti ng ahas na alam ko rin. Kinuha ninyo po ang anak ko nang walang pahintulot ko. Kidnapping yan, tay, at magbabayad kayo para diyan. Tiningnan ako ng commander na naghihintay ng aking sagot. Pagdukot ng menor? Sabi ko ng kalmado. Si Junjun ay 18 taong gulang, mayor de edad siya, walang posibleng pagdukot. Sinasabi ninyo ay kasinungalingan, sigaw ni Dr. Elena. 17 po siya, menor de edad siya. Junjun, tinawag ko sa bahay. Lumabas ka, please. Lumabas ang apo ko, namumutla ngunit matatag. Mga ginoong opisyal, sabi niya sa kanila, ako po ay 18 taong gulang. Nag-18 po ako noong Oktubre. Narito po ang aking ID. Ipinakita niya ang kanyang NBI clearance sa mga pulis. Ang mukha ni Dr. Elena ay isang tula. Mula sa tagumpay hanggang sa pagkalito. Mula sa pagkalito hanggang sa takot. Pero ikaw, nauutal siya. 18 taong gulang po ginang, kinumpirma ni Police Major Reyes. Mayor de edad, malaya siyang manirahan kung saan niya gusto. Kung gayon, dahil sa hindi tamang impluensya, nagbago ng taktika si Dr. Elena. Minanipula po ng ginoong ito si Junjun laban sa akin. Pinuno niya siya ng kasinungalingan. Commander, sabi ko, pwede po ba akong magpakita ng isang bagay? Sige, kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mga litrato ng bisperas ng Pasko. Si Junjun na nanginginig sa ginaw, ang oras, ang temperatura. Tiningnan ni Police Major Reyes ang mga litrato, pati na rin ang kanyang kasamahan. Nakita ko kung paano nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ginang, sabi ng commander na lumilingon kay Dr. Elena. Iniwan ninyo po ba ang batang ito sa labas, sa ganoong kalagayan? Parusa po iyon. Nawawalan na ng kontrol si Dr. Elena. Sinira po niya ang hapunan ng Pasko, nasunog niya ang lechon. Sa sobrang ginaw, lumamig ng malaki ang tono ng commander. Nakasando at shorts? Hindi naman po sobrang ginaw, maximum 10 degrees. At halos 1 oras lang po siya. 2 oras, kinorek ko. At sobrang ginaw. Meron akong screenshot ng panahon ng gabing iyon kung gusto ninyong makita. Humakbang si Junjun. Nanginginig siya ngunit matatag ang kanyang boses. Commander, totoo po ang sinasabi ng lolo ko lahat. At kung gusto ninyong malaman ang higit pa, mayroon po ang DSWD ng lahat ng ginawa niya sa akin sa loob ng 2 taon. Namutla si Dr. Elena. Ikaw! Itinuro niya ako gamit ang nanginginig na daliri. Ikaw ang nagkumbinsi sa kanya. Ikaw ang nagmanimula sa kanya laban sa akin. Kinuha ko lang siya mula sa ginaw. Sabi ko ng kalmado. Ang iba pa ay gawa mo, Dra Elena. Bumaling si Police Major Reyes sa patrol car. Mr. Delgado, tawag niya kay Mang Tonyo. Pwede po bang lumabas kayo sandali? Bumaba ang anak ko mula sa kotse na para bang naglalakad patungo sa bitayan. Totoo po ba na ang batang si Junjun ay nasa labas noong gabing iyon ng Disyembre 24? Tiningnan ako ni Mang Tonyo. Tiningnan si Dr. Elena.
Tiningnan ang sahig. Oo po, bulong niya. At ayon sa Family Code of the Philippines, Artikulo 323 at 343 bis, ito ay bumubuo ng pang-aabuso sa pamilya. Sumabog si Dr. Elena. Napakawalang kwenta nito, isang sabwatan, lahat sila ay laban sa akin. Ang matandang ito, si Junjun, ngayon kayo. Ginang, huminahon po kayo. Tinaas ng commander ang kanyang kamay. Walang sino man ang laban sa sino man, ngunit ito ay mga seryosong katotohanan. Katotohanan? Tumawa siya ng hysterical. Magandang gabi, Don Jose. Kinamayan ako ng commander. Ikinalulungkot ko ang abala. Junjun, mag-ingat ka ng husto. Umalis sila. Sumakay si Dr. Elena sa patrol car na sumisigaw ng mga banta. Sumunod si Mang Tonyo ng tahimik. Nang umalis sila, bumagsak si Junjun sa hagdan ng veranda. Hindi ako makapaniwala na pumunta sila rito. Maniniwala ka, sabi ko, at nagsisimula pa lang ito. Alas 11 ng gabi, tumunog ang aking telepono. Numero mula sa Makati. Sinagot ko, hindi ito matatapos ng ganito. Si Dr. Elena iyon na sumisigaw ng hysterical. Magandang gabi, Dr. Elena. Huwag ninyo akong batiin na para bang walang nangyari. Sisirain ninyo ako, wawasakin ninyo ako. Hindi kita sinisira, sabi ko ng buong pagkakayari. Ikaw mismo ang gumagawa niyan, babawiin ko ang lahat. Ang bahay, si Junjun, lahat. May mga abogado ako, may pera ako. Sige, kailangan mo ang mga iyon. Kapag natapos na ako sa iyo, gugustuhin mong hindi ka na sana nakialam. Ibinaba ko ang telepono. Wala akong oras para sa kanyang tantrums. Noong Enero 5, tulad ng naplano ko kay Ricardo, ipinadala ang notifikasyon, certified mail na may return receipt, sa address ng Pino Suarez Street, 2134, Forbes Park, Makati. Ang sobre ay naglalaman ng 3 pahinang dokumento. Letterhead ng opisina ni Attorney Ricardo Santiago. Selyo ng Notaryo Publiko, numero 47 ng Makati. Lahat ay legal, lahat ay opisyal, lahat ay hindi na mababawi. Notifikasyon ng pagtatapos ng kontrata ng komodatum. Tumawag sa akin si Ricardo ng alas 6:43 ng gabi. Don Jose, pinirmahan na po nila ang resibo. Parehong si Tonyo at Dr. Elena. Perpekto. Mababaliw sila. Hayaan mo silang mabaliw. Hindi ako naghintay ng matagal. Alas 7:15 ng gabi, sumabog ang aking telepono. 5 tawag mula kay Mang Tonyo, 3 mula kay Dr. Elena, 2 mula sa isang numero na hindi ko kilala. Binaliwala ko silang lahat. Pagkatapos ay dumating ang text message mula kay Dr. Elena. Hindi ninyo pwedeng gawin to. Sa amin ang bahay. Lalabanan namin to hanggang dulo. Sinagot ko siya. Ang bahay ay nasa pangalan ko. Laging nandoon. Mayroon kayong 30 araw. 30 segundo pagkatapos, isa pang tawag. Sa pagkakataong ito, sinagot ko, paano kayo naglakas loob? Si Dr. Elena iyon at parang inalisan ng kaluluwa. Sa akin ang bahay na iyan, nakakapagpauwi ka ng libre sa ari-arian ko, kinorek ko. May pagkakaiba. May-ari si Tonyo. Nagpirma siya ng papeles. Nagpirma si Tonyo ng komodatum, isang libreng pagpapahiram ng gamit. Ako ang nag-iisang at eksklusibong may-ari. Maaari mong i-verify ito sa Public Registry of Property kung hindi ka naniniwala sa akin. Narinig ko ang isang mahinang tunog na para bang may nag-hyperventilate. Hindi pwede. Tonyo! Sigaw niya na lumalayo sa telepono. Sabihin mo sa tatay mo na kasinungalingan ito. Narinig kong bumubulong si Mang Tonyo. Hindi ko maintindihan ang mga salita. Ano? Tumaas ang boses ni Dr. Elena ng 3 oktaba. Anong ibig mong sabihin na totoo ito? Nalaglag ang telepono. Narinig ko ang mga sigaw, mga bagay na nabasag, mas maraming sigaw. Ibinaba ko ang telepono at nagsalin ng isang baso ng tubig. Ito ay magiging mahaba. Alas 8 ng gabi, dumating si Mang Tonyo sa aking pinto. Mag-isa, pulang mata, gusot na damit, amoy whiskey. Pinapasok ko siya. Bumagsak siya sa aking upuan tulad ng isang ragdoll. Pa, please. Anong please? Bawiin ninyo ang notification, please. Pipigilan ko siya. Magbabago ang mga bagay.
Ilang beses ko na bang narinig iyan, Tonyo? Ilan? Sa pagkakataong ito ay iba. Hindi, umupo ako sa harap niya. Hindi ito iba. 10 taon kitang binigyan ng bahay na iyon. 10 taon na dapat sana ay ginamit mo para bumuo ng isang tunay na pamilya. At sa halip, hinayaan mo ang asawa mo na gawing alipin ang anak mo. Hindi ko po alam na ganun kaseryoso. Hindi mo alam? Tumayo ako. Tonyo, sinabi sa iyo ni Junjun. Sa akin sinabi niya, nakita nating lahat. Pinili mong hindi makita. Kasi po si Dra Elena, siya ay komplikado. Kung sasalungatin mo siya, iiwan ka niya. E di mabuti kung iwan ka niya. Mas magiging maayos ka nang wala siya. Natahimik siya ng matagal. At kung ipapangako ko sa inyo na pwedeng bumalik si Junjun, na magkakaroon siya ng sariling kwarto, ng kanyang mga gamit, na tratuhin namin siya ng maayos. Hindi na babalik si Junjun sa bahay na iyon kailanman habang nakatira doon si Dr. Elena o pagkatapos. Kung gayon, anong gusto ninyong gawin ko? Gusto kong maging ama ka. Gusto kong protektahan mo ang anak mo. Gusto kong magkaroon ka ng lakas ng loob na harapin ang asawa mo kapag may mali siyang ginawa. Ngunit tila napaka-imposible niyan. Umalis si Mang Tonyo bandang 9:30 ng gabi, talunan, wasak. Halos naawa ako sa kanya. Halos. Kinaumagahan Enero 6, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko, Don Jose Delgado. Ako nga po. Nagsasalita si Attorney Miguel Reyes. Kinakatawan ko po si Miss Dora Elena Romero. Gusto po ng kliyente ko na pag-usapan ang notifikasyon na natanggap niya kahapon. Wala nang pag-uusapan, malinaw ang dokumento. Well, alam mo Don Jose, itinuturing ng kliyente ko na may mga irregularidad ang kontrata ng Comodatum. Anong klaseng irregularidad? Iyan ang kailangan nating suriin ng mas detalyado, ngunit handa ang kliyente ko na magkaroon ng kasunduan. Marahil ay isang extension ng deadline o 30 araw. Wala nang dagdag. Don Jose, maging makatuwiran kayo. Napakatuwiran ko. Makatuwiran sana kung pinalayas ko kayo noong araw na iniwan ninyo ang apo ko sa ginaw. Binibigyan ko kayo ng 30 araw. Mas higit pa iyan sa nararapat sa inyo. Handa ang kliyente ko na magbayad sa inyo. Ayoko ng pera niya. Gusto ko ang bahay ko. Kung gayon, ikinalulungkot ko. Ngunit kailangan nating suriin ang legal na bisa ng kontrata. Gawin mo. Ang kontrata ay pinirmahan sa harap ng Notaryo Publiko numero 47 ng Makati 10 taon na ang nakalipas. Nakarehistro ito sa Public Registry of Property. Ito ay ganap na legal at balido. Ngunit sige, gastusin mo ang pera ng kliyente mo sa mga abogado. Walang magbabago. Ibinaba niya ang telepono nang hindi nagpaalam. 3 araw pagkatapos, tumawag sa akin si Ricardo. Don Jose, ang abogado po ni Dr. Elena ay humingi ng pagkakataong suriin ang orihinal na kontrata. At sinuri niya? 2 oras siyang nanatili sa aking opisina na binabasa ang bawat linya, bawat probisyon. Sa huli sinabi niya sa akin, perpekto, wala nang magagawa. Anong sinabi niya kay Dr. Elena? Ayon sa sinabi ng sekretarya ko, tinawagan niya siya at sinabi na ganap na balido ang kontrata, na wala silang anumang karapatan sa ari-arian, na mas mabuti pang maghanap ng ibang lugar bago matapos ang deadline. At sumigaw siya na incompetent siya at ibinaba ang telepono. Tumawa ako. Hindi ko napigilan. Don Jose, sumeryoso ang boses ni Ricardo. Maghanda po kayo. Gaganti si Dr. Elena at kapag ang tao ay nakaramdam ng pagkakapilit, nagiging delikado sila. Hayaan mo siyang gumanti, sabi ko. Nagawa ko na ang hakbang ko. Ngayon maghintay na lang tayo. Umaasa ako sa isang away, isang giyera. Ang hindi ko inaasahan ay kung gaano kabilis magsisimulang bumagsak si Dr. Elena dahil noong Enero 10, nakatanggap si Junjun ng mensahe mula sa kanyang kapatid sa ama na si Sofia. Kinuha ng 5 taong gulang na bata ang telepono ni Mang Tonyo nang walang pahintulot at nagpadala ng audio. Kuya Junjun, bakit hindi ka na nakatira rito? Umiiyak si Mama Dr. Elena buong araw at malungkot si Papa. May masama ba kaming ginawa? Ipinakita sa akin ni Junjun ang mensahe na may luha sa kanyang mga mata. Hindi po fair sa kanila, Lolo.
Hindi, anak ko. Hindi fair. Pero hindi rin fair ang ginawa nila sa iyo. Pero mga bata sila at magiging maayos sila. Aalagaan sila ng tatay mo. At kung talagang mahal sila ni Dr. Elena, makakahanap siya ng paraan para makasama sila. Ngunit hindi ito nangangahulugang kailangan mong bumalik sa impyerno na iyon. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kami ng chilaquiles na ako mismo ang nagluto, tinanong ako ni Junjun, "Sa tingin ninyo po ba, balang araw, mapapatawad ako ni Papa? Patawarin ka sa ano, anak ko? Sa pagsira sa kanilang kasal?" Ibinaba ko ang tinidor sa plato. "Junjun, tingnan mo ako. Wala kang sinira. Sinira ni Dra Elena ang sarili niyang kasal sa kanyang kalupitan. Sinira ng tatay mo ang sarili niya sa kanyang kaduwagan. Ngunit ikaw ay nabuhay lang at hindi ito kailangan ng kapatawaran. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Salamat po, Lolo." "Walang anuman, anak. Ngayon, kumain ka. Mas masarap ang chilaquiles kapag mainit pa." Patuloy na tumatakbo ang orasan. 27 araw bago ang pagpapaalis at wala pa ring nakikita si Dr. Elena. Noong Enero 12, 3 araw pagkatapos kumpirmahin ng abogado ni Dr. Elena na wala nang magagawa sa komodatum, tumawag sa akin si Mang Tonyo. "Pa, kailangan ko po kayong makausap." Nagsasalita. "Hindi, sa telepono. Pwede po ba akong pumunta sa San Fernando bukas?" "Pumunta ka." Dumating siya kinaumagahan ng alas 11 ng umaga. Mayroon siyang mukha na hindi ko pa nakita sa loob ng maraming taon. Pagod, talunan, matanda. Umupo kami sa veranda ng aking bahay na may kape. Nasa workshop si Junjun at gumagawa ng isang mesa. "Sinisisi ako ni Dr. Elena sa lahat," sabi ni Mang Tonyo nang walang pasubali. Sabi niya, ay hindi mo raw kailanman binanggit sa akin ang tungkol sa komodatum na sinungaling ako tungkol sa bahay. "At nagsinungaling ka ba?" Natahimik siya. "Sinabi ko po na sa amin ang bahay." "Technically, oo. Well, nakatira ako doon. Nakatira siya doon, pero legal akin pa rin iyon." "Oo." "At bakit hindi mo sinabi sa kanya ang totoo?" Ipinahid ni Mang Tonyo ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. "Bakit? Dahil hindi niya ako papakasalan. Gusto ni Dra Elena ng katatagan, sariling bahay, seguridad. Kung sinabi ko sa kanya na nakatira kami ng hiram." "Hiram?" Ulit ko. "Anong nakakagiliw na salita? Dahil kapag nagpapahiram ka ng isang bagay, dapat itong alagaan, di ba? Dapat itong respetuhin. Ngunit kayo..." "Alam ko pa, alam ko." Uminom siya ng kape na may nanginginig na kamay. "Gusto ni Dr. Elena na kausapin mo ako. Nakumbinsihin mo ako na bawiin ang notifikasyon. Sabi niya na kung hindi ko gagawin, iiwan niya ako." "At anong sabi mo sa akin?" Tiningnan niya ako ng mga matang pagod na sinubukan ko na noong Enero 5, natatandaan po ninyo. At sinabi ninyo na hindi. Kaya dumating ako para sabihin sa inyo na ayos lang, na naiintindihan ko na pagkatapos ng ginawa nila kay Junjun, karapat-dapat kami rito. Hindi ko inaasahan yon." "Anong sabi ni Dra Elena nang sabihin mo iyan sa kanya?" "Na ako ay duwag, na wala akong kwenta, na lagi akong mahina, na..." Basag ang kanyang boses, na kung hindi ako gagawa ng isang bagay, sisiguraduhin niya na mawawala rin sa akin ang mga bata. Hindi niya pwedeng gawin iyon. Pwede niyang subukan at kilala si Dr. Elena, gagawin niya. Nanatili kaming tahimik ng ilang sandali, nakikinig sa tunog ng paglilinis ng kahoy ni Junjun sa workshop. "Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit pa?" sabi ni Mang Tonyo sa wakas. "Na tama kayo. Laging tama kayo. Sinabi sa akin ni Junjun, sinabi ninyo sa akin. Maging ang mga kaibigan ko ay nagpapahiwatig. Ngunit ako, napakatakot kong maiwan mag-isa, kaya mas pinili kong paniwalaan ang mga kasinungalingan ni Dr. Elena. Tonyo, huwag. Hayaan ninyo akong tapusin." Pinunasan niya ang kanyang mga mata. "Ako ay isang masamang ama, isang masamang anak, at isang napakasamang asawa. Ngunit gusto ko, kailangan kong ayusin ito, kahit huli na. Hindi kailanman huli para gawin ang tama, kahit na ang kapalit ay ang kasal mo.
lalo na kung ang kapalit ay ang kasal mo. Noong Enero 15, tinawag si Dr. Elena at Mang Tonyo sa opisina ng DSWD sa Makati. Sumama ako kay Junjun at Ricardo. Ang social worker na nag-asikaso sa amin ay si Miss Sofia Reyes, isang seryosong babae, nasa 50s na may mukha na hindi madaling maloko. Unang pumasok si Junjun, pinanayam siya ng 2 oras. Nang lumabas siya ay namumutla, ngunit gumaan ang pakiramdam. Kumusta ka, anak? Mabuti po, sa tingin ko. Maraming tanong po sila tungkol sa lahat. Pagkatapos ay si Dr. Elena na. Nakita ko siyang pumasok na may pinakamagandang disguise, konserbatibong damit, natural na makeup, perpektong ayos ng buhok, ang mapagmahal na asawa, ang nag-aalalang ina. Lumabas siya 45 minuto pagkatapos, hindi na ganoon ka-compose. Sa wakas, tinawag kaming lahat. Tiningnan kami ni Miss Reyes isa-isa bago magsalita. Ginang Romero, sabi niya na nakaharap kay Dr. Elena. Totoo po ba na noong Disyembre 24, iniwan ninyo si Junjun sa labas ng inyong bahay sa loob ng halos 2 oras na may temperaturang halos nagyayelo? Parusa po iyon, sagot ni Dr. Elena na may kontroladong boses. Nasunog po ng bata ang hapunan ng Pasko. Kailangan niya pong matuto ng responsibilidad. At isinasaalang-alang po ba ninyo ang kalagayan ng panahon bago ninyo ipinapatupad ang parusang ito? Hindi naman po ganun kalamig tulad ng sinasabi nila, maximum 10 degrees, at halos 1 oras lang siya. Kumuha si Miss Reyes ng isang folder. Mayroon po ako rito ng ulat ng panahon ng gabing iyon. Halos nagyayelo alas 7 ng gabi. At ayon sa pahayag ni Don Jose, nasa labas si Junjun mula alas 5:30. Napakipot ang mga labi ni Dr. Elena. Nag-e-exaggerate po ang bata. Laging dramatic. Dramatic? Itinaas ng lisensyada ang kanyang kilay. Mayroon po si Don Jose ng mga litrato na may timestamp na nagpapakita kay Junjun na nanginginig na may kulay ube na labi. Iyan din po ba ay exaggeration? Ang mga litratong iyon ay maaaring manipulahin. Ginang Romero, tumigas ang boses ni Miss Reyes. Hinihimok ko po kayo na itigil ang mga walang basehang akusasyon. Narito po tayo upang imbestigahan ang isang seryosong reklamo ng pang-aabuso. Nagbago ng taktika si Dr. Elena. Lumabas ang mga luha na parang magic. Hindi po ninyo naiintindihan kung gaano kahirap. Hindi po ako kailanman tinanggap ni Junjun bilang ina. Lagi siyang mapaghimagsik, mapanagot. Sinubukan ko lang pong magkaroon ng kaayusan sa bahay. Limitado ang pagkain niya, tanong ng lisensyada. Dahil ayon sa inyong pahayag, mas maliit ang inyong hinahain sa kanya kaysa sa inyong ibang mga anak. Mas marami siyang kumain kaysa sa mga bata. Lohikal lang na, Ginang, si Junjun ay isang 9 taong gulang na binata. Ang kanyang mga kapatid sa ama ay 5 at 3 taong gulang. Siyempre kailangan niya ng mas maraming pagkain. Natahimik si Dr. Elena. At paano naman ang mga gawaing bahay? Binanggit ni Junjun na siya lang ang gumagawa ng mga iyon. Hindi po kayang maglinis ng mga bata, napakaliliit pa nila. Ngunit hindi rin po ninyo ginagawa, di ba? Lahat ay napupunta kay Junjun. Lalong naging mainit ang usapan. Si Mang Tonyo na tahimik lang sa lahat ng oras ay nagsalita sa wakas. Totoo po, sabi niya ng mahina. Lahat ng sinasabi ni Junjun ay totoo. Iba ang trato ni Dr. Elena sa kanya. Ako, alam ko at wala akong ginawa. Bumaling sa kanya si Dr. Elena na may galit sa kanyang mga mata. Anong pinagsasabi mo? Ang totoo, tiningnan siya ni Mang Tonyo ng direkta sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Sinasabi ko ang totoo. Nagtala si Miss Reyes. Napakagaling, Mr. Delgado. Handa po ba kayong magpatotoo sa inyong sinabi? Oo. Halos sumigaw si Mang Tonyo. Isipin mo ang ating mga anak. Iniisip ko ang lahat ng aking mga anak, sagot niya. Kasama na ang iniwan ko para lang pasayahin ka. Biglang tumayo si Dr. Elena. Hindi ako mananatili rito. Nakikinig sa lahat ng ito. Ito ay isang panluloko, isang sabwatan ng matandang ito.
Itinuro niya ako para sirain ang aking pamilya. Umupo ka, Ginang Romero, utos ni Miss Reyes. Hindi pa tayo tapos. Oo, tapos na tayo. Kinuha ni Dr. Elena ang kanyang bag. Kumuha kayo ng abogado kung gusto ninyo akong kausapin ulit. Lumabas siya na ipinagsara ang pinto. Buntong hininga si Miss Reyes. Well, mas pinadali niyan ang mga bagay-bagay. Don Jose, Tonyo, Junjun, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ihahanda ko ang aking ulat at ipapadala sa prokuradorya. Ito ay siguradong karapat-dapat sa isang kriminal na investigasyon. Gaano katagal iyon? Tanong ko. 2 linggo maximum. Kailangang suriin ng prokuradorya ang kaso, ngunit sa mga ebidensya na mayroon tayo ay medyo malinaw. Lumabas kami mula sa opisina ng DSWD. Tanghali, mukhang pagod si Junjun, ngunit mas gumaan ang pakiramdam. Nanatili si Mang Tonyo sa parking lot na hindi alam kung anong gagawin. Pa, pwede po ba akong bumisita sa inyo sa San Fernando, sa inyo at kay Junjun? Hindi para humingi ng kahit ano, kundi para subukang ayusin ang sinira ko. Tiningnan ko si Junjun, bahagya akong tumango. Tuwing linggo ay kumakain kami ng barbacoa, sabi ko. Pumunta ka sa susunod na linggo. Ngumiti si Mang Tonyo. Isang malungkot na ngiti, ngunit totoo. Salamat po, Pa. Noong Enero 28, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ricardo. Don Jose, may balita ako. Sabihin mo. Kagagawa lang po ng Prokuradorya ng Pampanga ng kriminal na investigasyon laban kay Dr. Elena Romero. Artikulo 323 at 343 bis ng Family Code. Pang-aabuso sa pamilya at karahasan sa tahanan. At anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, kung mapatunayang nagkasala siya, maaari siyang makulong ng 6 na buwan hanggang 15 taon. O, mas malamang dahil sa katangian ng kaso, isang conditional sentence na may sapilitang therapy. Gaano kalaki ang posibilidad na mapatunayang nagkasala siya? Sa mga litrato, pahayag ni Junjun, ulat ng DSWD, at ngayon ang pag-amin ni Mang Tonyo. Sasabihin ko na 95%. Ngumiti ako. Perpekto. Mayroon pa po, sabi ni Ricardo. Sinubukan po ni Dra. Elena na kumuha ng 3 magkakaibang abogado. Lahat ng 3 ay tinanggihan ng kaso. Bakit? Dahil kumalat ang balita. Sa legal na sirkulo ng Makati, alam ng lahat ang ginawa niya. Walang sino man ang gustong ipagtanggol ang isang tao na nag-iwan ng bata sa ginaw. Hindi iyon ipinagtatanggol. Moralmente. Sayang naman, sabi ko nang hindi nakaramdam ng awa. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, tinanong ako ni Junjun, Lolo, sa tingin ninyo po ba ay makukulong si Dr. Elena? Sa totoo lang, anak, hindi ko alam, ngunit kahit hindi siya makulong, nawala na niya ang pinakamahalaga sa kanya. Ang bahay? Hindi. Ang kanyang reputasyon sa Forbes Park, sa kanyang club, sa kanyang mga kaibigan. Alam na ng lahat na pinapahirapan niya ang kanyang stepson. Iyan para sa isang taong tulad ni Dr. Elena ay mas masahol pa kaysa sa kulungan. Naisip ni Junjun. Masama po bang masaya ako sa ganun? Hindi, anak. Iyan ang tinatawag na hustisya. Noong Pebrero 4, sa loob ng 26 na araw mula nang matanggap ang notifikasyon, dumating si Mang Tonyo sa aking pinto sa San Fernando. Hindi linggo, hindi oras ng barbacoa. Nang gabing iyon habang naghahapunan, ikinuwento niya sa amin ang lahat. Sinabi ko po sa kanya na magsusumite ako ng divorce petition, na hihilingin ko ang full custody ni Sofia at Mateo na naduwag ako sa napakatagal na panahon, pero tapos na. At siya ay nagalit. Sumigaw siya na pinagtataksilan ko raw siya na pamilya kami, na paano ko raw siya nagawa na iwan sa gitna ng lahat ng gulo. Pinapaalala ko sa kanya na lahat ng gulo ay dahil sa kanya. Dahil sa ginawa niya kay Junjun. Tiningnan ni Mang Tonyo ang kanyang anak. Anak ko, wala akong masabing sapat para humingi ng tawad. Mga tao ng okay na pa. Inilagay ni Junjun ang kanyang kamay sa balikat niya. Ang importante ay narito kayo ngayon. Talaga bang pinapatawad mo ako? Pinagtatrabahuhan ko pa. Hindi ito mangyayari ng magdamag, pero oo, balang araw ay patatawarin kita. Umiyak si Mang Tonyo. Sa pagkakataong ito ay totoo ang luha,
Hindi manipulasyon o pagkaawa sa sarili, kundi paglaya. Noong Pebrero 12, isinumite ni Mang Tonyo ang divorce petition sa Family Court ng Makati. Legal basis, pang-aabuso sa miyembro ng pamilya, si Junjun. Humihingi siya ng full custody ng 2 menor de edad na bata. Sa wakas ay kumuha si Dr. Elena ng abogado. Hindi first rate, ngunit malamang na nagkakahalaga ito ng kanyang natitirang ipon. Sinubukan niyang lumaban. Sabi niya ay iniiwan siya ni Mang Tonyo na siya ay isang masamang ama na kailangan siya ng mga bata. Ngunit sinuri ng hukom ang ekspediente, nakita ang kriminal na investigasyon na isinasagawa, binasa ang ulat ng DSWD, narinig ang pahayag ni Junjun. Noong Pebrero 18, naglabas ang hukom ng temporary order. Maaaring manatili si Mang Tonyo sa bahay ng Forbes Park kasama ang mga bata hanggang sa malutas ang diborsyo. Kailangan ni Dr. Elena na lumikas kaagad. Dumating ang tawag ni Ricardo ng alas 4:00 ng hapon ng araw na iyon. Don Jose, mayroon akong nakakagiliw na balita. Sabihin mo. Inutusan po ng hukom na lumikas si Dr. Elena sa bahay ngayong araw. Ngayon ay mayroon siyang hanggang alas 8 ng gabi para ilabas ang kanyang personal na gamit at maaaring manatili si Mang Tonyo hanggang sa malutas ang diborsyo. Halos 60 araw. Pagkatapos, depende sa inyo kung gusto ninyong pahabain ang komodatum o hindi. Hayaan mong kausapin ko siya. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Mang Tonyo. Anak, ikinuwento sa akin ni Ricardo. Kumusta ang pakiramdam mo? Kakaiba. Naguguluhan ang mga bata. Nagtatanong si Sofia kung bakit kailangan umalis ni Mama Dr. Elena. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabihin mo ang totoo, iangkop para sa kanilang edad. Ngunit ang totoo. At kung pagkatapos ng diborsyo kailangan din akong umalis? Hindi ka aalis. Maaari kang manatili sa bahay hanggat hindi ka pa nakakahanap ng matutuluyan. Hindi ito tinanggap ng hukom. 2:00 p.m. Nagpatotoo si Junjun ng matatag at malinaw. Hindi siya kayang tingnan ni Dr. Elena sa mata. 3:30 p.m. Nagpatotoo din si Mang Tonyo. Kinumpirma niya ang lahat. Sinamaan siya ni Dr. Elena ng tingin. 4:00 p.m. Recess hanggang Marso 20 para sa sentensya. Nang gabing iyon, tahimik si Junjun habang naghahapunan. Anong iniisip mo, anak? Tungkol po kay Dr. Elena, sa kung paano siya nakita sa korte ngayon, ayon sa ikinuwento sa akin ni Attorney Ricardo. At nakaramdam ako ng... Hindi ko alam kung awa ang salita, ngunit nakaramdam ako ng isang bagay. Nawala niya ang lahat, ang kanyang bahay, ang kanyang asawa, sa lalong madaling panahon marahil ang kanyang kalayaan. At ano ang nawala mo dahil sa kanya? Naisip ni Junjun, 2 taon ng aking buhay, ang relasyon ko sa tatay ko, ang tiwala ko, ang aking seguridad. Eksakto, pinili niyang saktan ka, pinili niya ang pang-aabuso kaysa sa awa. Ngayon, nagbabayad siya ng mga kahihinatnan. Alam ko at hindi ako nakaramdam ng masama tungkol doon. Kakaiba lang po makita ang isang tao na bumagsak ng ganoon. Kakaiba dahil mayroon kang mabuting puso, anak. Ngunit huwag mong ipagkamali ang pagkakaroon ng mabuting puso sa pagpapahintulot na abusuhin ka ng mga tao. Iba ang magpatawad, iba naman ang kalimutan. Sa mga linggong iyon may nagbago sa bahay. Dumating si Mang Tonyo tuwing Sabado at Linggo, kasama si Sofia at Mateo. Nagtatakbuhan ang mga bata sa hardin, naglalaro sa workshop na may pagbabantay, kumakain ng bibingka na inihahanda ko. Tinuturuan sila ni Junjun ng mga bagay, kung paano mag-ukit ng kahoy, kung paano maglaro ng domino, kung paano gumawa ng mga hugis gamit ang wire. Unti-unti, nabubuo ang isang bagay na wala kami sa loob ng maraming taon. Isang tunay na pamilya, hindi perpekto. Kailangan pa rin ni Mang Tonyo at Junjun na muling buuin ang kanilang relasyon. Kailangan ng mga bata na masanay sa kawalan ng kanilang ina sa loob ng 1 linggo. At kailangan kong matuto na muling mapuno ang bahay. Ngunit ito ay totoo, walang maskara, walang kasinungalingan. Noong Marso 15, tuwang-tuwa na tumawag sa akin si Mang Tonyo. Pa, nakahanap po ako ng trabaho rito sa San Fernando.
Sa totoo po? Oo, sa North Constructions. Nag-aalok po sila ng 150,000 kada buwan. Hindi po ito ang kinikita ko sa Makati pero sapat na po. At anong ibig sabihin niyan? Na kung available pa ang alok, gusto kong lumipat sa San Fernando kasama ang mga bata para maging malapit sa inyo at kay Junjun. Noong Marso 18, 3 araw bago ang huling sentensya, tumawag sa akin si Ricardo na may alok. Don Jose, gusto pong makipagnegosyo ng abogado ni Dr. Elena. Makipagnegosyo ng ano? Handa po si Dr. Elena na tanggapin ang isang conditional sentence, 3 taon ng probation, sa pilitang psychological therapy, restraining order at financial compensation kay Junjun. Bilang kapalit, hinihiling niya na bawiin natin ang kahilingan para sa kulungan. Magkano ang kompensasyon? 180,000. At ano ang opinyon ni Junjun? Sabi niya ay gusto niyang matapos na ayaw niyang makita si Dra Elena sa kulungan. Gusto lang niya na hayaan siya sa kapayapaan. Kung gayon, sabihin mo sa abogado na tinatanggap namin, ngunit may dagdag na kondisyon. Ipinagbabawal kay Dr. Elena na lumapit kay Junjun ng mas mababa sa 100 metro sa loob ng taon. Tapos, noong Marso 20, kinumpirma ng hukom ang kasunduan. Si Dr. Elena Cristina Romero Vargas ay sinentensyahan ng 3 taon ng probation. Sa pilitang psychological therapy, 1 beses sa 1 linggo. Restraining order. Ipinagbabawal na lumapit kay Junjun Delgado ng mas mababa sa 100 mm sa loob ng 5 taon. Kompensasyon na 180,000 kay Junjun para sa moral damages. Pagbabawal ng direktang kontak kay Junjun, maliban kung pahintulutan niya ito ng nakasulat. Lumabas siya mula sa korte na namumutla, payat, wasak. Sinamahan siya ng kanyang abogado sa kotse. Lumabas kami sa kabilang pinto. Tapos na, sabi ni Junjun. Talagang tapos na. Oo anak, inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Tapos na. Nang gabing iyon, pabalik sa San Fernando. Nagluto ako ng kare-kare. Ang kare-kare na itinuro sa akin ng aking ina. Dumating si Mang Tonyo kasama ang mga bata. Inayos ni Junjun ang mesa at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nagkaroon kami ng isang tunay na hapunan ng pamilya, walang kasinungalingan, walang maskara, walang Dr. Elena, kundi kami lang, isang hindi perpektong pamilya, nasaktan, ngunit totoo. At iyon pagkatapos ng lahat ang tanging mahalaga. Ang mga araw pagkatapos ng Marso 20 ay kakaiba, na para bang pagkatapos ng mahabang bagyo ay sa wakas luminaw ang kalangitan. Patuloy na pumupunta si Junjun tuwing Sabado at Linggo mula sa Makati. Ngayon na may custody si Mang Tonyo kay Sofia at Mateo, sabay-sabay na dumarating ang 3 bata. Ang aking bahay, na sa loob ng maraming taon ay napakatahimik, ay biglang napuno ng tawanan. Noong Marso 25, habang kami ni Junjun ay nagtatrabaho sa workshop na pinapakinis ang isang mesa na ginagawa namin ng magkasama, tumunog ang aking telepono. Ricardo, Don Jose, may magandang balita ako. Sabihin mo. Kagagawa lang po ni Dr. Elena ng unang bayad ng kompensasyon, pata 60,000. Talaga? Talaga po, mukhang nakahanap siya ng trabaho sa Soriana bilang kahera. Hindi ko napigilan ng ngiti. Si Dr. Elena, na napakayabang na hindi kailangan bumaba para magtrabaho, ngayon ay nagbabayad sa isang supermarket. At ang iba? Meron siyang 2 taon para kumpletuhin ang 580,000. 7,500 kada buwan. Kung hindi siya sumunod, maaari tayong mag-embargo. Nakikinig si Junjun ng tahimik, pinakinis ang kanyang piraso ng kahoy. Ayos ka lang anak? Opo. Kakaiba lang po isipin na nagbabayad siya para sa ginawa niya sa akin. Hindi siya nagbabayad para sa ginawa niya sa iyo. Walang sino man ang makakapagbayad niyan. Nagbabayad siya ng mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ibang-iba iyon. Noong Abril 10, dumating si Mang Tonyo sa San Fernando na may balita. Pa, pinirmahan ko na po ang kontrata. Magsisimula po ako sa Lunes sa North Constructions. 150,000, di ba? Opo. Mas mababa po sa kinikita ko sa Makati pero dito, magiging malapit ako sa inyo at kay Junjun. Ang mga bata ay lalaki kasama ang kanilang lolo at kanilang kuya.
Niyakap ko siya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang yakap ay naging totoo. At ang bahay sa Makati, sabi po ni Ricardo na pwede po akong manatili hanggang Mayo 15. Pagkatapos, depende sa inyo. Anong gusto mong gawin? Naisip ni Mang Tonyo. Gusto kong ibenta ang aking pickup truck. Sa pera na iyon, makakabuo ako para sa down payment ng isang apartment dito sa San Fernando. Isang simple lang malapit sa inyong bahay. Kailangan ng mga bata ng sariling espasyo at kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko silang buhayin mag-isa. At pansamantala, kung papayagan ninyo akong manatili rito sa inyo hanggang sa makahanap ako ng sarili ko, magbabayad ako ng renta. Tutulong ako sa mga gastos. Hindi ka magbabayad ng renta, putol ko sa kanya. Anak ko kayo, ngunit tutulungan mo ako sa pagkain, sa paglilinis, sa pag-aalaga sa iyong mga anak. Naiintindihan? Naiintindihan. Noong Abril 15, eksaktong 4 na buwan, pagkatapos paalisin si Dr. Elena, opisyal na umalis si Mang Tonyo sa bahay ng Forbes Park. Ibinenta ko ito 2 linggo pagkatapos, pin 12,000, magandang presyo para sa merkado ng Makati. Sa perang iyon, ginawa ko ang 3 bagay. Una, nagtabi ako ng papas 4,000 para sa aking pagre-retiro at mga gastusin sa hinaharap. Pangalawa, nagtabi ako ng positive 2,000 para sa edukasyon ni Junjun, ang kanyang kurso sa UP, ang kanyang mga materyales, kung anong kailangan niya. Pangatlo, nagpahiram ako kay Mang Tonyo ng Puffy 3,000 para makabili ng apartment sa San Fernando ng walang interes. Ngunit may kontratang pinirmahan para matuto siyang humawak ng pera ng responsable. Ang natitira ay ipinamahagi ko sa aking ipon at isang emergency fund ng pamilya. Noong Abril 20, dumating si Junjun na may balita na hindi ko inaasahan. Lolo, sabi po ng psychologist ko na maganda po ang pag-unlad ko. Oo, sabi niya po na hindi nawawala ang trauma ng magdamag, pero natututo po akong iproseso ito na hindi ko hahayaan na tukuyin ako nito. Napakagaling niyan, anak ko. At tinanong niya po ako kung gusto ko bang kausapin si Dr. Elena. Alam ninyo, bilang bahagi ng aking paggaling, nalamig ang aking dugo. At anong sabi mo sa kanya? Na baka isang araw, kapag handa na ako, pero hindi ngayon. Ngayon, kailangan ko ng distansya. Kailangan kong buuin ang buhay ko nang wala siya. Napakatalino mo, anak. Ngumiti si Junjun. Natutunan ko po iyan sa inyo, Lolo. Noong Mayo 1, opisyal na lumipat si Mang Tonyo at ang mga bata sa aking bahay. Pansamantala, hanggat hindi pa handa ang kanilang apartment sa Hunyo. Napuno ng buhay ang bahay sa paraan na hindi ko pa naranasan. Si Sofia at Mateo ay nagtatakbuhan sa hardin. Tinuturuan sila ni Junjun na gumawa ng mga hugis gamit ang wire. Nagluluto si Mang Tonyo ng hapunan tuwing Sabado at Linggo. Isang gabi, habang naghahapunan kami ng bistek tacos na inihanda ni Mang Tonyo, nagtanong si Sofia, Lolo Jose, bakit hindi na po kami nakatira kay Mama Dr. Elena? Lahat kami ay natahimik. Si Junjun ang sumagot. Dahil minsan bata, kailangan magbago ang mga pamilya para maging mas masaya at ngayon mas masaya tayong lahat dito, di ba? Oo, sabi ng bata. Gusto ko pong tumira dito. Lolo, pinapayagan ninyo po kaming maglaro sa workshop. May supervision, nilinaw ko, at nang hindi hinahawakan ang matutulis na gamit. Opo, may supervision, ulit ni Sofia ng seryoso. Si Mateo, ang 30 taong gulang na bata, ay kumakain lang ng kanyang tako na masaya, walang kamalay-malay sa komplikasyon ng sitwasyon. Noong Mayo 10, araw ng mga ina, dinala ni Mang Tonyo ang mga bata para makita si Dr. Elena, supervised visit sa isang public park sa loob ng 2 oras. Bumalik sila ng 5:00 ng hapon. Kumusta? Tanong ko. Mukhang pagod si Mang Tonyo. Mahirap. Umiyak ng husto si Dr. Elena. Sinabi niya sa mga bata na ako ang pumilit sa kanya na umalis, na lagi niya silang mahal. Naguguluhan ang mga bata. At ikaw? Naramdaman ko ang isang bagay. Hindi na ako nasasaktan makita siya. Hindi na ako nakaramdam ng pagkakasala, kundi awa lang sa kanya.
sa kung ano sana siya at hindi nangyari. Iyan ang tawag sa pagsasara ng isang kabanata, anak. Oo, sa tingin ko. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin ang mga bata, nanatili si Mang Tonyo at Junjun sa sala na nag-uusap. Nasa kusina ako at naghahanda ng kape, ngunit naririnig ko sila. Patawarin mo ako, Junjun, sabi ni Mang Tonyo. Alam kong nasabi ko na sa iyo ng 1,000 beses, ngunit kailangan mong malaman na si Papa. Pinutol siya ni Junjun. Pinatawad na kita. Talaga, hindi madaling kalimutan at minsan ay nagagalit pa rin ako. Pero pinatawad na kita. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng hindi ko ginawa? Dahil ngayon ay ginagawa mo na. Dahil umalis ka kay Dr. Elena. Dahil pinapalaki mo si Sofia at Mateo. Dahil nandito ka at sinusubukan, iyan ang mahalaga. Narinig kong humihikbi si Mang Tonyo. Mahal kita, anak. Laging kitang mahal. Duwag lang ako. Alam ko pa, pero hindi na kayo duwag. Nanatili ako sa kusina ng ilang sandali. Hinayaan silang magkaroon ng sandaling iyon. Minsan ang paggaling ay hindi dumarating ng biglaan. Dumarating ito sa maliliit na pag-uusap, sa mga kapeng ibinabahagi, sa mga bistek tacos. Tuwing Biyernes ng gabi, Mayo 15, isang maaraw na Sabado, kaming lahat ay nasa workshop. Kami ni Junjun ay nagtatrabaho sa proyekto na sinimulan namin ilang buwan na ang nakalipas, isang chessboard na may inkrustasyon ng iba't ibang kahoy. Ito ay maganda, nara, molave, pino, kamagong. Bawat parisukat ay perpektong gupitin at kintab. Gaano na tayo katagal sa ganito, anak? 4 na buwan po, sagot ni Junjun mula Enero, at halos tapos na. Oo, ang finishing touches na lang ang kulang. Nagtrabaho kami ng tahimik ng ilang sandali, naglilinis, nagpapakinis, nagpeperpekto. Lolo, sabi ni Junjun bigla, pwede po ba akong magtanong? Siyempre. Nagsisisi po ba kayo sa lahat ng nangyari sa pagpapaalis kay Dra Elena? Sa pagpilit sa tatay ko na pumili? Naisip ko ng mabuti bago sumagot. Hindi ako nagsisisi na pinrotektahan kita ni isang segundo, ngunit nagsisisi ako na hindi ko ginawa noon na napakatagal kong nakita ang nangyayari. Tumango si Junjun. Nagsisisi rin po ako na hindi ako nagsalita ng mas malinaw, na nagtagal ako ng napakatagal na iniisip na ayaw kong magdulot ng problema. Natuto tayo, anak, pareho tayo, at ngayon ay narito tayo. Oo, narito tayo. Nagpatuloy kami sa pagtatrabaho. At ang chessboard, dahan-dahan ngunit sigurado, ay nabubuo. Perpekto, tulad ng dapat. Mayo 2025, 5 buwan pagkatapos ng bisperas ng Pasko na nagbago ng lahat. Nakatayo ako sa veranda ng aking bahay sa San Fernando. Umiinom ng kape, pinapanood ang aking mga apo na naglalaro sa hardin. Hinahabol ni Sofia si Mateo gamit ang isang stick na nakita niya. Pareho silang tumatawa. Kasama nila si Junjun, gumagawa ng isang bagay gamit ang mga patpat at bato. Isang bahay, sa tingin ko. Nasa loob si Mang Tonyo at naghahanda ng tanghalian. Gumagawa siya ng quesadillas na halos kasing sarap ng akin. Halos. Lolo! Tawag ni Sofia. Tingnan ninyo ang ginawa namin. Ito ay isang bahay na gawa sa patpat, baluktot, marupok, ngunit gawa ng may pagmamahal. Napakaganda, anak. Sabi po ni Junjun na kapag malaki na ako, gagawan niya ako ng totoong bahay. Ah, oo. Tiningnan ko ang aking apo. Kung mag-aaral siya ng arkitektura tulad ng gusto niya, bakit hindi? Ngumiti si Junjun. Lumapit si Mateo na tumatakbo at umakyat sa aking mga binti. Lolo, ikwento ninyo po ako ng kwento ngayon? Pero halos oras na ng kainan. Isang maikling kwento. Sige, isang maikling kwento. At doon sa aking veranda kasama ang aking bunsong apo sa aking mga binti at ang dalawa pa ay nakikinig, ikinuwento ko sa kanila ang isang istorya. Hindi ang istorya ng nangyari. Malalaman nila iyon kapag sila ay matanda na. Ikinuwento ko sa kanila ang istorya ng isang karpintero na gumawa ng mga bahay na napakaganda na pati ang mga ibon ay gustong manirahan doon. Ito ay isang istorya na ikinuwento sa akin ng aking ama
At ngayon ay ikinukuwento ko sa aking mga apo. Nagpapatuloy ang bilog. Lumabas si Mang Tonyo na may plato ng quesadillas. Handa na ang pagkain. Kumakain kami sa terrace. Quesadillas na may green salsa na ako mismo ang nagluto kaninang umaga. Kumakain ang mga bata gamit ang kanilang mga kamay na nagkakalat. Tinuturuan sila ni Junjun kung paano tiklupin ng maayos ang quesadillas para hindi malaglag ang keso. Pa, sabi ni Mang Tonyo, nakahanap po ako ng apartment. 3 kwarto malapit dito. Tinatanggap po ng may-ari ang aking down payment. Kailan ka lilipat? Sa loob ng 2 linggo. Halos kumpleto na ako at ang mga bata ay patuloy na bibisita rito ng madalas. Kung gusto ninyo tuwing Sabado at Linggo bakasyon, ito rin ang kanilang bahay. Siyempre gusto ko. Walang sinabi si Junjun, ngunit nakita ko ang kanyang ngiti. Pagkatapos kumain habang naghuhugas si Mang Tonyo ng pinggan at nanonood ng cartoons ang maliliit na bata, bumalik kami ni Junjun sa workshop. Ang chessboard ay handa na, ganap na tapos. Napaka-perpekto, Lolo. Napaka-perpekto, anak ko, dahil ginawa natin ng magkasama. Binuhat namin ito at dinala sa bahay. Inilagay namin ito sa mesa ng kainan, kung saan perpekto ang sikat ng araw. Lumabas si Mang Tonyo mula sa kusina at nakita ito. Napakagaling! Gusto mo bang maglaro? Tanong ko kay Junjun. Sige. Umupo kami. Inayos ang mga piyesa. Gawa rin sa kahoy na inukit ko ilang taon na ang nakalipas. Gumalaw kami ng tahimik. Magaling si Junjun. Mabilis siyang natuto. Check! Sabi niya pagkatapos ng 50 minuto. Hay naku, anak ko! Nahuli mo ako! Kasi po, itinuro ninyo sa akin ng maayos. Pinapatalo mo ako ng sadya sa tingin ko. Ngunit hindi mahalaga. Nang matapos namin ang laro, inilagay namin ang mga piyesa ng maingat. Alam ninyo, Lolo, sabi ni Junjun, sa tingin ko ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Hindi ang board, kundi ang oras na ginugol namin sa paggawa nito. Para sa akin din, anak ko. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ang lahat, nanatili ako mag-isa sa terrace. Iniisip ko si Dr. Elena sa lahat ng nawala niya, ang bahay, ang status, ang pamilya. Ngayon ay nakatira siya sa kanyang ina, nagtatrabaho bilang kahera. Nagpa-therapy 1 beses sa 1 linggo. Hindi ako nakaramdam ng malupit na kasiyahan kundi hustisya lang. May mga kahihinatnan ang mga aksyon. Iniisip ko si Mang Tonyo kung paano niya sa wakas nakita ang lakas ng loob na maging ama. Nagtagal, oo, ngunit dumating. Iniisip ko si Junjun kung paano siya nakaligtas sa 2 taon ng impyerno at lumabas sa kabilang panig. Nasaktan, oo, ngunit hindi kailanman nabasag. Hinding-hindi nabasag. At iniisip ko ang sarili ko. Ang matandang ito na ikasantipar taong gulang na nagpasya, na sapat na iniahon ang kanyang apo mula sa literal at matalinghagang ginaw at binigyan siya ng tahanan. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Ricardo. Don Jose, kumpirmahin ko po. Ginawa ni Dr. Elena ang kanyang ikalawang bayad ng maayos. 7,500. Ayos na po ang lahat. Sumagot ako. Salamat, attorney. Itinago ko ang telepono. Nagningning ang mga bituin sa San Fernando. Isang malinaw, sariwang gabi, perpekto. Bukas ay linggo. Magluluto ako ng barbacoa. Magdadala si Junjun ng tortillas mula sa paborito niyang tortilleria. Tutulungan ako ni Mang Tonyo sa karne. Maglalaro ang mga bata sa hardin. Magiging pamilya kami. Isang tunay na pamilya, hindi perpekto, na may mga galos at sugat na gumagaling pa, ngunit totoo. At iyon, pagkatapos ng lahat, ang tanging mahalaga. Pumasok ako sa bahay, pinatay ang mga ilaw, pumunta sa aking kwarto. Sa aking nightstand ay may litrato na ibinigay sa akin ni Junjun 1 linggo, na ang nakalipas ng kaming lahat sa workshop. Siya, si Mang Tonyo, ako, ang mga bata. Lahat ay may mansa ng alikabok ng kahoy, nakangiti. Isang pamilya, ang aking pamilya, ang pamilya na iniligtas ko, ang pamilya na itinayo kong muli, ang pamilya na sa kabila ng lahat ay nagtagumpay. Humiga ako at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nakatulog ako ng mahimbing, walang pag-aalala, walang takot,
Walang pagsisisi dahil ginawa ko ang dapat kong gawin. Pinrotektahan ko ang dapat kong protektahan at nabawi ko ang akin, hindi ang bahay. Hindi ang pera ang aking pamilya at iyan sa dulo ng araw ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Ang workshop ay puno ng ingay, ang magandang ingay. Si Junjun ay nagpuputol ng kahoy gamit ang lagari. Si Mang Tonyo ay naglilinis ng isang mesa. Ang mga bata ay nasa labas at naglalaro sa lilim ng isang puno. Nasa aking working table ako at nagsisimula ng isang bagong proyekto, isang Nara drawer para sa bagong apartment ni Mang Tonyo. Tumunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero. Sinagot ko, Don Jose, isang boses ng babae. Tumagal ng 1 segundo, ngunit kinilala ko. Dr. Elena, anong gusto mo? Gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Magpasalamat sa akin? Oo. Sabi po ng therapist ko na kailangan kong umako ng responsibilidad. At tama po kayo sa lahat. Ang ginawa ko po kay Junjun ay malupit, hindi mapapatawad. Natahimik ako. Hindi ko po inaasahan na patatawarin ninyo ako, ni kayo ni Junjun. Gusto ko lang po na malaman ninyo na nagsisikap po akong maging mas mabuti para kapag nakita ko ang aking mga anak, hindi nila makita sa akin ang dati ako. Mabuti, sabi ko. Iyan lang. Mabuti. Anong gusto mong sabihin ko sa iyo, Dra Elena? Na binabati kita? Ginawa mo lang ang pinakamababa. Kilalanin ang ginawa mo. Ngayon, kailangan mong patunayan ito sa pamamagitan ng aksyon, hindi sa salita. Katahimikan. Tama po kayo. Salamat po sa lahat sa pag-aalaga kay Junjun nang hindi ko ginawa. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin sa akin si Junjun mula sa kanyang working table. Siya po ba yon? Oo. At wala. Nagpa-therapy siya. Sabi niya ay nagbabago siya. Naniniwala ka? Hindi mahalaga kung naniniwala ako o hindi. Ang mahalaga ay maayos ka rito sa amin. Ngumiti si Junjun. Opo, Lolo, maayos po ako. At totoo iyon. Maayos siya. Maayos kaming lahat. At iyan ang pinakamagandang paghihiganti sa lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impression sa kwentong ito sa comments. Para marinig ang susunod na kwento, mag-click sa kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood. Yeah.